Si Tupac Amaru Shakur na mas kilala ng marami bilang Tupac ay ipinanganak noong Hunyo 16, 1971 sa East Harlem sa New York. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga aktivista. Ang kanyang ina na si Afeni Shakur ay kasali sa Black Panther Party. Nagsimula siyang sumikat noong early 90s sa kanyang matapang at makabuluhang mga kanta na tumatalakay sa kahirapan, karahasan, rasismo, at kalagayan ng mga African American sa Amerika. Ilan sa kanyang pinakasikat na kanta ay Dear Mama, Keep Ya Head Up, At Changes, at marami pang iba. Maliban sa pagiging rapper, naging aktor din siya sa mga pelikula tulad ng Juice at Poetic Justice. Sa kabila ng tagumpay ay nasangkot siya sa maraming kontrobersya, kabilang na ang rivalry ng East Coast at West Coast. Subalit, noong Setyembre 7, 1996 siya ay binil sa Las Vegas at na maalam makalipas ang 6 na araw, isang trahedyang bumago sa kasaysayan ng hip-hop. Pero kahit wala na siya, ang kanyang mga awitin ay buhay pa rin at patuloy na gumigising sa marami. Si Christopher Wallace na mas kilala bilang The Notorious B.I.G. o Biggie Small ay isa sa mga pinakatanyag na rapper noong 90s. Ipinanganak siya sa Brooklyn, New York noong 1972. Kilala siya sa kanyang malalim na boses, makapangyarihang storytelling at hit albums gaya ng Ready to Die na nirelease noong September 13, 1994. Naging mahalagang bahagi siya ng East Coast hip-hop scene, lalo na sa panahon ng East Coast versus West Coast rivalry. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, si Biggie ay trahedyang binaril at napatay sa Los Angeles noong March 9, 1997 sa edad na 24. Hanggang ngayon isa pa rin siya sa mga pinakamaimpluwensya na rapper sa kasaysayan ng hip-hop. Alam mo ba kung paano nagsimula ang legendary career ni Snoop Dogg? Noong 1992, habang nasa kulungan pa si Snoop dahil sa isang kaso, narinig ni Dr. Dre ang kanyang demo tape mula sa mixtape na ginawa nila ng kanyang kaibigan na si Warren G, na kapatid ni Dr. Dre sa ama. Nagustuhan ni Dre ang boses at style ni Snoop, kaya agad niya itong inimbitahan sa studio. Ang unang major appearance ni Snoop ay sa kantang Deep Cover ni Dr. Dre, kung saan tumatak agad ang malambot pero matalim niyang delivery. Pero ang tunay na pagsabog ng kanyang karera ay nang lumabas ang classic album ni Dr. Dre na The Chronic. Noong 1992, doon naging regular si Snoop, halos kada track naririnig ang pangalan niya. Dahil dito, noong 1993, inilabas niya ang kanyang debut album na Doggy Style na produced ni Dr. Dre. Ito ang naging unang debut rap album na pumasok sa Billboard 200 bilang number 1. Mula roon, naging household name na si Snoop Dogg hindi lang sa rap, kundi pati sa pelikula, TV at kahit cooking shows kasama si Martha Stewart, isang tunay na icon na mula sa kalye hanggang Hollywood. Alam mo ba? Si Eminem o Marshall Bruce Mathers III ay tinaguriang rap god hindi lang dahil sa kanyang skills, kundi dahil sa Guinness record niya. Noong 2013, inilabas niya ang kantang Rap God na may 1,500 at 60 salita sa loob ng 6 na minuto. Sa isang bahagi ng kanta, nagrarap siya ng 6.46 words per second. Grabe no, parang machine gun. Pero kahit ganun siya kagaling ngayon, dumaan siya sa matinding hirap. Lumaki siya sa Detroit, Michigan at madalas siyang binubuli. Ginamit niya ang rap para ilabas ang sakit at galit niya sa mundo. At dahil sa determinasyon niya, naging isa siya sa pinakamabentang rapper sa kasaysayan with over 220 milyong records na ibinebenta sa buong mundo. From the bottom, now, he's a rap legend.